What's up mga kababayan? Just that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Galit na ang mga obisto at paring katoliko mga kababayan na kung saan karamihan sa kanila nananawagan na magkaroon muli ng people power mga kababayan. Naku naman po, mukhang katapusan na talaga nitong si Bongbong Marcos at ng kanyang bangag admin, no? Na ano sa tingin nyo mga kababayan, oras na nga ba talaga para patilsikin itong sinatambali sa bonget? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, agree po ako dun, no? Na sobra na ang lantarang paggawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, na laging mas inuuna ang kanilang bulsa kaysa ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Na sana matuloy na talaga itong panawagan ng mga obispo at paring katoliko na isagawa ang people power muli, kamukha ng ginawa nila sa tatay ni Bangag Jr. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, kung kaya naman ang panalangin nitong si Ka Eric na ngayong araw ng Kapaskuhan, mapatalsik na sa pwesto itong mga gumagawa ng katampalasan sa loob ng gobyerno, na kung hindi madaan sa santong paspasan na magbago ang buhay nila sa isang panalangin, kumilos na tayo mga kababayan at muling isigawa di umano itong people power dito kay Junior. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Panahon ng Kapaskuhan kung bakit tayo nagla-live ay upang maipaabot po sa ating sambayanang Pilipino na ang Kapaskuhan po, bagamat ito ay nananawagan ng pagkakaisa, ng pagmamahalan at nananawagan ng mabuting pakikipagkapwa at kapayapaan, hindi rin po maiiwasan na kapag ginugunita natin at ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay maalala po natin na may marapat pong tungkulin ang pamahalaan na gampanan po niya ang kanyang mabuting pamamahala sa kanyang mamamayan. At isa po dyan, sa ating pagsusulong ng kapayapaan at mabuting pamamahala sa ating bayan, ay ang tinatawag po na kontra-korupsyon. That we will not allow corruption to prevail over our country. At ang korupsyon po ay isa sa mga tinatawag nating social evils. Kung ang mga sigarilyo, alak, sugal, at mga sabong, mga kung ano-ano pang mga bisyo, droga, ay social evils, ang pinakamalala po na social evil ay ang droga. Maliban sa droga ay ang korupsyon. Sapagkat ang korupsyon po ay pagnanakaw yan sa kaban ng bayan at pagwawaldas sa pondo ng mamamayan. Kaya habang papunta po kami ng aking pamilya, ng aking wife, yung tatlong boys namin tulog pa, no? Yung aming tatlong anak, natutulog pa at ang isang apo namin na nandun sa bahay, na naiwan lang namin muna at kami pumunta dito sa Molo Church at later sa La Paz Plaza, ay naririnig po namin ang isang balita sa isang sikat na radio station dito sa buong Pilipinas pero nakabase sa Iloilo sa Bombo Radio. At sinasabi po nila, diyan daw bininyagan ng anak ni sa Molo Church, ingat ka Toto Eric. Sinasabi ng dalawang broadcaster na the worst budget daw itong 2025, ayon mismo sa maraming senador na nagrereklamo kung bakit inilusot ito ng bicameral. We're talking about ang pahayag ni Senator Amy Marcos at ang pahayag din po ni Senator Bato de la Rosa, that the budget for 2025 is a hocus-pocus budget. Ang budget for 2025 is a budget for corruption, budget for political bribery, and budget for political corruption. Sapagkat mantakin mo, tinanggalan po nila ng mahigit 74 billion pesos ng subsidy ang PhilHealth program na para po sana sa ating mga kababayan na mga mahihirap, para mabigyan sila ng subsidy kapag nagkakasakit po sila at hindi nila makakayanan po ang gastusin sa ospitalisasyon at mga gamot o pagpapagamot sa kanilang mga sakit. Mantakin mo mga kababayan, ang ating mga kapatid at mga kababayan na mga mahihirap na pamilya ay mawawalan po ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy support. Hindi po ba yan isang katakataka na uri ng budget? That ang mga ayuda na ginagamit sa political bribery and political corruption ay mas lalong pinagpapatuloy, samantalang yung basic needs para sa ikabubuti sa kalusugan at sitwasyon ng ating mga kababayang mahihirap ay tinatanggalan ng budget. So anong tawag dyan? That is exactly the way we describe corruption.
Sapagkat ang ayuda po, Wika nga ng taong bayan ka, Eric. Gusto ata ni Tambalos ang mangyari kapag nagkasakit, no? Ang mga ordinaryong mamamayan, sa politiko na lang, lalapit at magkakaroon pa ng utang na loob para iboto ang mga ito. Grabe talaga kalala at karumi, no? Ang larong politiko nila Tambalos Bongit. ay hindi nakakatulong sa pangmatagalang pangunlad ng ating bayan. Bagkus, nagagamit po ito para sa hindi mabuting layunin upang magkaroon ng corrupt and politically bankrupt na mga activities na ang ginagamit ay pamimili ng boto at pamimili ng loyalty ng mga Tama. tao. Gamit po ang pondo ng bayan instead na palakasin natin ang basic sector services sa ating mamamayan like health and education. Hindi lang po ang PhilHealth ang tinanggalan ng budget nitong bicameral conference, no? Sabi ni Lime Ineres ay kurap na kurap nga ka Eric ang gobyernong ito ngayon, walang pakundangan sa korupsyon. Number 2 po, mantakin mo 44 billion pesos ang tinanggal na budget para sa education sector. Oo nga, Victor de la Tonga, masarap ang pulburon kung minsan pa utal-utal pag nagsasalita. Sa pulburon ba o si ka Eric? So yan po. Good morning ka Eric, Merry Christmas and God bless. Pangalawa po, na bakit tayo nagsasalita kontra korupsyon? Ito pong mga flood control projects, alam niyo po ba na ang kontraktor pala nito ay mga kongresista din po, mga kababayan. At marami po sa mga kontratista na ito, ang kanilang mga projects inaanod ng baha. And we're talking of 2023 and 2024, ang mandatory contribution sa PhilHealth. Hindi po pwede yan gawin ni Martin Romualdez. He cannot do that, he is not the president. Mga kababayan, nagtatanong si STA Fanos, ka Eric, ano masasabi nyo na balak ni Tambaluslos na suspend din ng 1 year ang mandatory contribution sa PhilHealth? He cannot do that, sapagkat only the president can do that. With or without the contribution of the members ng PhilHealth, kailangan po magkaroon ng budget allocation for universal health care. Yan po ay nasa batas. At sa ilalim ng batas, hindi bababa po dapat sa mga 74 billion pesos a year ang mandatory na allocation for PhilHealth. Bagamat may dapat ayusin sa management ng PhilHealth, hindi po dapat ang mag-suffer o ang tatamaan ay ang mga ordinaryong miyembro at ang ordinaryong mamamayan. Ang dapat po natamaan dyan ang mga mali at wala sa hulog na namamahala at namumuno ng PhilHealth. Hindi po ang ating mga kababayan. Mali po ang solusyon na isuspend natin ang PhilHealth contribution dahil lamang may problema doon sa management ng PhilHealth. Pwede pong babaan ang contribution ng PhilHealth at palakasin at palawakin ang subsidy of the government. Payag po tayo dyan. But Martin Romualdez does not have the power to suspend any activity in the agencies of the government that is not under his power and authority. Under po yan sa Office of the President ang PhilHealth. Hindi po yan under kay Martin Romualdez. Klaro tayo ha? Ayun. Pangatlo na punto. Itong sinasabi ni Senator Amy Marcos na umaabot po sa 1.3 trillion pesos ang flood control project cumulatively for 2023-2024, dalawang budget cycle po yan. Dalawang budget appropriations po na discover ni Senator Amy Marcos na umaabot po mga kababayan sa humigit kumulang mga 1.3 trillion pesos ang flood control project ng gobyerno ni Marcos. Subalit lahat po ng mga pagkakataon na may bagyong pumapasok, nalulugmok po at nadudurog ng sobra at matinding pagbabaha ang ating mga mahihirap na mga kababayan. So, Paano ba kasi, nangungubra ang mga politiko na yan. Tapos kapag napupunta sa mga engineer na, no, substandard na ang gawa at hindi ganun katibay. O kaya naman talagang walang ginawang proyekto na flood control project at ibinulsa na lamang ng mga pulpul na kongreso. Ay nako. nasaan napunta po itong 1.3 trillion pesos na flood control project at ngayon ay dadagdagan pa nila ang sinasabi nila na flood control project ay samantalang wala ngang makita na matino at maayos na flood control project in the budget cycle of 2023 and 2024. Correct. So klaro po tayo, yan ay isang malinaw na mga korupsyon. Nagpasok po sila ng 250 billion pesos sa infrastructure project ni Marcos. Pero ang hiningi lang ng DPWH upon the program na kanilang ipinasa sa budget request is only 820 billion pesos ang infrastructure projects. Nagulat na lang ang DPWH na may umabot na ito ng 1.3 trillion. Ang infra projects may pinasok pala na 250 billion. Ang bicameral, lalo na sa pangunguna nila Martin Romualdez. So pork barrel po ito
at mga Yan yung sinasabi nila na dinodoktor, di umano, no, nila Tambalos Romualdez at ng mga kongreso, ang pondo o budget na nilalabas nila sa bawat departamento. Partikular na nga dyan sa DPWH, no, na kung saan ang 250 billion pesos walang nakasulat kung saan ipa-priority o proyekto, no, ang gagawin dito. Halata masyado ang galawan nila, mga kababayan. palusot na pundo na gagamitin siyak sa tinatawag nating political bribery. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi natin that one of the worst evils or social evils in the world, lalo na po sa kalagayan ng bansang Pilipinas, ang isa sa pinakamalubha at pinakamalala na forma po ng kasamaan sa ating lipunan ay ang malawakan at tuloy-tuloy na practice of corruption in government. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nananawagan ng good governance. Thank you, ma'am. Yan ang dahilan po. Thank you po for your support. Merry Christmas. Mga kababayan po namin yan sa Iloilo, naririnig po nila yung ating pagtuligsa sa korupsyon as one of the worst social evils sa ating lipunan. So yun pong dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng ganitong pagpapaliwanag. Sapagkat the moment na ang gobyerno na namumuno sa ating bansa ay kanilang tinotolerate, pinapayagan at pinapahintulutan na lumaganap ang systemic corruption, magkakaroon po ng malalo pang paglulubha sa ating kalagayan sa pagdausdos ng ekonomiya, pagkawala ng pondo at serbisyo at paglaki ng gap sa pagitan ng mas maraming mahihirap na pamilyang Pilipino kaysa naman sa kukunting pamilya na nagkakamal ng yaman at kapangyarihan sa ating bansa. At dito sa video na to, mga kababayan, ni ating panoorin itong si General Macanas, no, na kanyang binalita na galit na ang mga obispo at paring Katoliko na ngayon nagbabalak ng peaceful rally kamukha ng people power noon na magkaisa na napatalsikin sa pwesto itong bangag na administrasyon. Ating sabay-sabay na panoorin to, mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Merry Christmas sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang ginanap na rally ng mga leaders ng kasimbahanan, Roman Catholic, Iglesia Filipina Independente or Aglipayan, at ang mga evangelical Christians dito sa Pilipinas. Clergy for Good Governance ang tawag sa kanilang grupo. Compose ito ng 13 bishops at saka 209 na mga pari or pastor. So malaking grupo ito. Nagsagawa sila ng prayer rally sa EDSA noong December 23. So, ito, mabuti at ibinalita ng Rappler. Yung other mainstream media, wala tahimik. ABS-CBN, GMA, TV5, tahimik. Mabuti na lang at medyo mayroong Rappler na nagbalita. So, ito yung balita ng Rappler. Catholics, Evangelicals, Aglipayans hit self-serving national budget. Pinuna o binatikos nitong 13 bishops and 209 priests yung korupsyon, yung injustice, yung pagpapahirap na ginagawa ng administrasyong ito. Aba, dapat lang. Pinangunahan ni Bishop Roberto Gaa, Roman Catholic Bishop ito, Diocese of Novaliches. Siya po ang nanguna dito sa Clergy for Good Governance. So ang dalangin grabe itong dalangin ni Bishop Gaa. Sabi niya, Lord, don't allow darkness and evil to reign. Darkness, kadiliman at kasamaan. Nakikita ni Bishop Gaa ang pangyayari sa bansa ngayon. Kaya dalangin niya sa Diyos na huwag niyong pabayaan, Panginoon, na maghari ang kadiliman at kasamaan dito sa aming bansa. Mabigat yun, galing sa isang bishop. Salamat kay Bishop Roberto Gaa ng Diocese of Novaliches. Roman Catholic ito. Okay. Sa leader naman ng Iglesia Filipina Independente, si Reverend Jonito Cabillas. Sabi niya, punish the wicked and throw them into eternal fire. Kung hindi sila magsisi, Panginoon, parusahan nyo na at itapon nyo na sila sa apoy na hindi namamatay. Mas matindi ito sa Aglipayan. Galit na. Okay, so si Reverend Cabillas, isa siya sa representatives. 6 sila lahat na nagsalita 6 representatives, Catholics, Evangelicals, and Aglipayans. Yun na nga. Halos puno yung EDSA prayer service.
puno ng mga religious leaders noong December 23. Okay. So, in particular, ang kanilang nirereklamo yung 6.3 trillion budget na nakatakda ng permahan ng Pangulong Marcos sa December 30. Na tawag nila is self-serving. Ang nakikinabang lang daw mga politiko. Ganon ang Tama naman. description nila. Okay. So, saan nagsimula itong Clergy for Good Governance? Kaya dapat ang mga obispo at pari magkaisa na, huwag nang hayaan na magkaroon pa ng watak-watak sa isang desisyon. Dahil kita naman na kabalustagan ang ginagawa ng administrasyon ngayon at kahit anong depensa, nabubutasan talaga. Kaya oras na para mag-people power, mga kababayan. Bago lang ito eh. Bagong na-organize, ulitin ko, at least, pinakamababa kasi it's growing in number. 13 Catholic bishops and 209 priests. Plus, yung partner Christian organizations nila, ibig sabihin itong mga different laymen, Christian groups. So, malaki-laking grupo na ito. So, halos mapuno nila yung 300-seater EDSA Shrine. Puno. Hindi katulad yung, kailan ba yung may pari na nanawagan ng rally, yung pari na nag-file ng impeachment, third impeachment complaint versus kay VP Sara, nilangaw. Ito, halos puno. Kasi nagsama na ito, mga tunay ito from their heart, hindi yung, kasi kaya nilangaw yung kay Padre Damas yung rally dahil hindi daw sila nabayaran eh. Okay, ang Clergy for Good Governance, nagsimula ito, yung Clergy for the Moral Choice na nag-endorso kay Leni Robredo noong May 2022 election. 1,200 strong clergy for moral choice noong 2022. Mostly Catholics ito. Ngayon, hindi na lang Catholics. Sinamahan na ng mga Aglipayans, sinamahan na ng mga Evangelicals. So, mas malaking grupo na ito. Ulitin ko, 13 bishops and 209 priests plus ang mga pastors, reverend bishops from evangelicals. Okay. Ano pa? Ito. Yung exact dalangin ni Reverend Cabillas. Sa araw na ito, sa aming panalangin, makita sana namin, O Diyos, ang parusang ipapataw mo sa mga taong ganid at sakim. Ang tinding panalangin ito. Ganid. Sino bang ganid at sakim? Meaning yung nakaupo sa gobyerno. Sabi. Correct. Makita sana ng mga Pilipinong nagmamahal sa iyo na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Kung hindi magsisi sa kanilang kasalanan, itapon mo na sila, O Diyos, sa apoy na hindi namamatay. Bakit makapag-pray ka na nga? Ibig sabihin yung righteous anger ang tawag dyan eh. Kasi pwede kang magalit. Kasi ang Panginoong Hesus nagalit din eh. Diba nung malapit na siyang maaresto ng mga Roman soldiers at mapako sa cross, pumasok siya sa templo, galit siya eh. Tinapon niya yung binaliktad niya yung mga lamesa ng mga nagtitinda sa loob ng templo. Yun ang righteous anger. So ito kay Reverend Cabilla, sabi niya, parusahan nyo na pag hindi, at least mayroon pa, dapat magsisi sa kasalanan. Oh. Yan naman ang dalangin nila, prayer, na sana ma-open up, sana magbago ang ating mga religious leaders. Pag hindi, parusahan nyo na sa naming makita. Okay, punta naman tayo sa mga evangelical bishop. Ito, Bishop Noel Pantuha, National Director of Philippine Council of Evangelical Churches. Namit ko na ito. Kilala ko siya, kaya lang, hindi niya ako siguro, kaya namit ko na siya. Sabi si Bishop Noel Pantuha ng Evangelical Christian, he appealed to the God of justice and righteousness who despises corruption. Ang Diyos, ayaw niya ng corruption. Ayaw niya ng injustice. Despises. Galit siya sa mga kurakot. Sa mga nagpapahirap, sa mga mahirap. Galit. So, dagdag na prayer ni Bishop Pantuha is the country's leaders may be filled with a deep sense of accountability to the people. Help them remember
that their power is a sacred trust. Medyo mas mild itong prayer ni Bishop Pantoja kumpara kay Bishop Cabillas. Grabe yun, itatapon na sa impyerno eh. Okay, isa pang bishop, kilala ko rin ito, si Bishop Ephraim Tindero, Global Ambassador of World Evangelical Alliance. Sabi niya, may they remember, meaning the leaders, may they remember that they are ultimately accountable to you, O God. Akala siguro kasi ng mga political leaders na walang nakakakita sa kanilang ginagawa. Eh, wala. Lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos. Kung description ko is, bawat buhay natin may nakatutok na CCTV camera ng Diyos, yung mata ng Diyos. Recorded lahat ng ginagawa natin. Pagdating ng araw, Judgment Day, ipapakita ng Diyos lahat ng ginawa natin sa sekreto man. Ano. So, sana malala ng mga leaders na accountable sila sa Diyos. So, maganda. Okay. Isang pare, Carmelite priest, Father Christian Buenape. Siya po ang representative ng Catholic Church Conference of Major Superiors in the Philippines. Si Father Buenape, he criticized those who turn a blind eye to the problem of society. Binanggit niya yung mga tao who continue to believe in lies and disinformation campaigns on social media. Kasi sa social media ngayon, may mga nagpapaano na maganda daw ang takbo ng gobyerno. Yan ang napansin ni Father Christian Buenape. Tanong niya, do you think we are enjoying God's favor today with all the plunder and lies in our political system? Wow! Kasi pinapalabas nila, stable. Magandang gobyerno. Mayroon lang nag-iingay ka lang, stable tayo. We are in good hands. Ganon. Di ba nung nag-people power sa ama ni Marcos Sr. nakiisa ang simbahang Katoliko na kung noon nagawa nila, na panigurado kayang gawin din ngayon. Na ngayon pa ba tayo susuko nagiging mulat na ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan na anong gusto nating mangyari mga kababayan, na habang buhay ganito na lamang tayo, na kaysa pasulong paurong. Kaya sana kamukha ng Iglesia ni Cristo manawagan ang mga obispo at paring Katoliko na magkaisa na at magkaroon ng malakihang rally na pwedeng isagawa kamukha ng INC. Yung napansin ni Father Buenape, at sabi niya, do you think we are enjoying God's favor today with all the plunder and lies in our political system? Okay, mayroong isang lay woman, yung hindi siya pare, lay leader Marita Wasan of the Sangguniang Laiko ng Pilipinas, the lay arm of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Criticize naman ni Marita Wasan yung ayuda. Dole out. Sabi niya, nabubuhay ba ang bawat Pilipino sa ayuda? So, si Wasan in-encourage niyang mga Pilipino to rise up and raise your voice as we have the obligation to choose the heroes that will lead our country. Ito, dagdag ni Bishop Roberto Gaa, sabi niya, Panginoon, hanggang kailan kami maghihirap sa kamay ng mga makapangyarihan? Ako, delikado ko. Gusto na ni Bishop Gaa na matigil na ang panunungkulan nitong mga nagpapahirap. Panginoon, huwag mong hayaan na maghari ang karimlan at kasamaan. Okay, ito yung pinakamatindi, si Father Robert Reyes, yung running priest. Siya po ang nag-open ng prayer sa rally. Ito ang sabi niya, we need another peaceful revolution. Yung people power ba? Will it be in EDSA? People shouting, people power in EDSA? We have to be open where God will lead us. We have to start walking with our people so that our people will not look at us as armchair revolutionaries. Ibig sabihin, kumilos na tayo. Sabi ni Father Bishop Reyes, kailangan natin ng another peaceful revolution. Kailan ito mangyari? I don't know. Depende na po kung ano ang itadhana ng Diyos.